Now, the camp of former Senator Bong Revilla is awaiting the Sandigan Bayan 3rd Division's ruling on his bail petition in connection with a malversation charge linked to an alleged ghost flood control project in Pandi, Bulacan. For more details, we have our mobile journalist Arles de los Santos. Arles, go ahead. Angela at Diego, hanggang sa ngayon ay wala pang ang desisyon ang 3rd Division ng Sandigan Bayan kung pagbibigyan nga ba ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na pansamantalang makalaya kaugnay ng maanumalyang flood control project nga sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Kahapon sa pagpapatuloy ng graft trial ni Revilla ay nakausap natin itong si Attorney Rody Balisi at talagang hinihintay nila yung bail na resolution dahil ayon nga sa kanila dapat lumabas ito kahapon dahil si Associate Justice Carl Miranda mismo, yung chairperson ng 3rd Division ng Sandigan Bayan, ang nagtakda ng 30-day non-extendable period para sa bail hearing nito. So if we can just do a little bit recall, April 6 nagsimula yung bail hearing and matatapos yan ng May 6 pero magkakaroon lamang ng 10 hearing days kung saan nga nagpresenta yung prosecution ng nasa 20 mga testigo nito na nagkaroon naman ng pagkakataon yung depensa na mag-cross-examination. And so far, hindi talaga nila in-extend yung 10 hearing days para nga masunod yung 30-day na non-extendable period. And kung maalala pa ninyo, dapat si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dapat the following week pa yun haharap, parang Monday or Tuesday. Pero sabi ng mga hukom, nag-set na tayo ng rules and hindi na natin papayagan yan. Kailangan humarap siya rito. Kaya yun, natapos na yung bail hearing nitong ang mga nakarang linggo na para April 24 yung huling naging araw nito. Kaya positibo yung grupo at council mismo ni Revilla na lalabas nga yung utos. Ngayon, given na mapagbigyan yung hiling nga ni Revilla, Angela at Diego, kailangan mas sigurado na within the office hours yung resolution kung kailan nga siya makalalabas, kasi kailangan pa nilang magbayad sa bangko ng bail nito. Naaabangan din natin kung magkano nga yung magiging halaga nito, and then later on aabangan na natin sa payatas kung agad-agad at ura-urada nga ba makakalabas si Revilla. Pero given naman the possibility na hindi nga pagbigyan ng korte itong hiling ni Revilla, mananatili siya sa kulungan habang nagpapatuloy yung kanyang malversation case sa Sandigan Bayan 3rd Division. Yung isa niya kasing kaso nag-rap sa 4th Division ay so far nakapag-post na siya ng bail ng 90,000 pesos, kaya mahaba-haba pa ito yung kaso na kanyang kinaharap dito sa Sandigan Bayan. Arles, how confident is both the prosecution and the defense team with regards to yung pag-grant ng bail? Kasi yung defense sinasabing positive sila, yung prosecution says positive silang hindi mag-grant. Actually, Diego, tuwing nanghihingi tayo ng reaksyon mula sa prosecution matipid yung kanilang tugon dito. Kahit yung sa PHDO, kasi same prosecutors din, yung halos nag-handle sa pangunguna ni prosecutor Omar Sagadal, mula sa ating special prosecutors, talagang matipid yung kanilang mga tugon. Pero nakita lamang natin kung paano nila inilatag yung kanilang taktika dito sa mga husgado, kung saan ipinapaliwanag kung paano nangyayari yung sistema, sino-sino yung mga kasangkot, at ano-ano nga ba yung laman ng mga dokumento, kailan ibinigay yung pera, at ano yung kasama sa mga pera na yun. Kaya napakaraming naungkat. Kung matatandaan ninyo, kahapon nga lang, sa graft trial, nandoon nabanggit yung 500 million pesos na delivery ni Sally Santos para kay Bryce Hernandez para nasa 5 proyekto. And actually, yung 300 million na yun, nandoon nakasama yung 74 million na pondo umano para sa Pandi, Bulacan project na i-deliver sa opisina mismo ni Bryce Hernandez na nakasilid sa mga box, mga kahon ng chichirya, ng mga toyo, ng mga noodles, at nilinaw pa nga ng isa sa mga hukom ng 4th Division na hindi ba yan si Mary Grace, kasi piatos yung chichirya na piatos yung box daw na pinaglagyan nito. And later on naging diretso naman yung naging paglilitis. Pero at least naman, Diego, sa panig ng depensa 100% confident nga sila na pagbibigyan ito dahil doon sa last day ng hearing kung saan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang humarap, sabi nila nag-self-destruct nga itong witness na itong si Bernardo dahil wala rin mapakita na anumang mga or even CCTV footages para nga magdiin at direkta na iugnay dito si Revilla sa flood control project sa Pandi, Bulacan.
All right, thank you for that update, mobile journalist Arles de los Santos.